Treasure hunting weekend mga katiyats. Kami ngayon ay nasa Palayan. Sa unahan nito ay merong maliit na parang island at merong tuog tree. Kaya sabi ng ating live pointer ngayon, isang matanda, na ang lugar daw na ito ay tinitirhan ng isang hiniral ng Hapon noon. Iwan lang natin kung totoo ang kanyang kwento. At siya ay nag-expect na merong mga ibinaon dito ang hiniral na yun. Kaya ating puntahan at tingnan baka merong mga marka, mga marker, mga bato na nilalagyan ng mga palatandaan ng pinagbaunan. So maliit lang talaga ito na island. Sa palibot nito ay palayan. So maganda siya. Parang sadyang ginawa na merong maliit na parang isla sa gitna ng palayan. Okay, ang unang gawin natin ay hanap tayo ng marker, signs o mga palatandaan ng treasure. At dapat ito ay gawa ng tools. Ang makikita natin na marka ay dapat gawa ng tools, gawa ng tao, at saka natin sasabihin na merong ibinaon. Kasi hindi naman talaga magbaon ng Hapon kung walang iniwang marka. Kaya nga meron tayong tatlong pamantayan palagi: history, live pointer, at legit marker. At pang-apat dyan ay detection. Yan, yung apat na yan or kahit yung tatlo lang, kapag meron ay 90% na merong ibinaon ang lugar. Kaya yun palagi ang ating tandaan. Meron bang marka? Kaya tayo maghukay? Legit ba yung marka? Ilang taon na ba yung marka? Baka bagong gawa lang yan. Kailangan suriin din mabuti ang mga marka kung bago pa lang. Marker na kahoy. Kailangan malaman natin ang eksaktong edad nito. Baka ito'y hindi pa umabot ng 100 years old. So kung ganyan, kung hindi pa umabot ng 100 years old, ibig sabihin, ang kahoy na yan ay hindi marker for treasures. Maliban na lamang kung mga remarkings, mga bagong marka. Karamihan ng mga remarkings ay nasa niyugan kasi ang mga bundok ngayon ay tinaniman na ng mga niyog. Kaya wala nang ibang mapagmarkahan ng mga Hapon na nag-remarking kundi mga niyog. Okay, so itong ating live pointer na sa 70 years old na ito. So ibig sabihin ay hindi pa siya naisilang noong giyera. Kasi 80 years na ang giyera, di siya nasa 70 pa. Siguro ang kanyang tatay ay binata na noong giyera. Itong lugar na to, sa tingin ko maraming ahas to. Meron kasing mga butas. Maganda sana kasama yung Prince Cobra. Magandang kasama yun sa treasure hunting kapag ganun. Kasi ituturo niya kung merong mga cobra at hindi tayo makakross sa daan ng mga cobra. So ito yung tinuro ng matanda. Ito daw yung marker diyan na lugar. Kaya atin suriin kung marker nga ba ito. Ito yung tinuro niya. Yung butas daw na yan, marka daw yan. Wala kasing ibang bato na maganda ang hugis diyan. Yan lang. Yan ay igang na bato ay madaling magbago ang anyo niyan sa ulan lang.
May reaksyon kasi yan sa ulan. Malambot na bato ang igang kapag pinapatakan ng ulan ng matagal. Ay maraming patterns ang magawa dito. Kaya ganyan. Kailangan na malaman natin kung tool mark yan. Ayan, no? Gawa lang yan ng tubig, ng kalikasan. So hindi siya legit marker sa tingin ko. Matulis nga lang siya. Meron siyang hugis. Pero hindi pa rin. Hindi gaanong malaki. Pwede kasing matibag yan at pwedeng mawala. Pero kung nasa tabihan ng malaking tuog tree ay pwede. Malayo yung tuog tree nasa kabila nitong maliit na isla na ito. Okay, so wala akong nakitang kahit isang marka na man-made. Kaya 50-50 tayo dito. Pwedeng wala, pwedeng meron. Hindi ko na nilabas ang mga gamit ko kasi wala akong na-feel. Ang treasure kasi kapag marami, mayroong aura yan. At ma-feel yan ng ating senses, ng ating third eye. Meron tayong ma-feel sa lugar na meron. Kaya patuloy kami doon sa isang lugar ay meron na naman yung kaming puntahan. Pagkatapos nito ay meron daw maganda doon. Ay meron talagang mga imbitasyon na hindi positive. Ito kaya ano kaya ito? Anong marka? That is natural chamber. Stone. Wala namang kahit isang kanji letter sa bato na to. Ito yung tinuturo nila na sign daw. Hindi naman yan man-made. Yan ay nature-made lang gaya nito. Gaya nito. Gaya nito. Ano is nature-made marks. Walang kakaiba. Dito rin. Ito naman, ito ay crack lang. Naghugis triangle lang siya pero ito ay crack. Crack lamang yan. Hindi kasi i-engrave ang nagkakarve ang mga Hapon ng sign sa bato na hindi malinis. Doon yan kinakarve sa flat surface ng mga bato. Kaya parang negative, hindi ko na yata ilabas yung detector ko guys. Masasayang ang pagod ko dito. Nandun yung detector sa bag. Kaya di na lang siguro ilabas. Hindi naman to bundok. Ito'y palayan lang sa unahan. Meron nang structure dito. Parang pader. Ang mga kwento kasi tungkol sa ginto ay parang mga kwentong barbero. Mayroong iba totoo na mga treasure site. Mayroong ding hindi. Gawa-gawa lang ng malilikot na pag-iisip ng mga local treasure hunter na naniwala sa Yamashita treasure. Ito yung live pointer namin, si Tatay Lulo. May nagpatuloy guys, pumunta sa ibang site. Ito ay nasa kabilang baryo ng lugar na unang pinuntahan.
At ito ay paakyat din sa itaas ng bundok. Slope ang area nito. At meron daw silang nakitang sign doon. Okay. Atin tingnan kung legit sign ba talaga ang nakita nila. Ito pwedeng reference marker. At dito ay medyo nabuhay ang dugo namin nang makita itong parang man-made na binasag na parang may treasure enclosed in this rock. At sa merong man-made holes dito sa baba nitong parang pentagram na yan. Okay, ating titingnan. Sa baba nito guys ay merong sign dyan na triangle na may dot sa gitna. At yung triangle ay naka-enclose sa parang square na marka. Dito ay tinitingnan ko ba ang mga possible na man-made signs. Kaya medyo interesting ang bato na ito. Napakalaki kasi na bato. At pwedeng reference marker ng Imperial Treasure Site ito pag ganyan kalaki na mga bato. Triangle dito. Ito parang triangle sign siya. May dot. Parang treasure enclosed in this rock. Nakikita niyo ba ito guys? Linya. Naka-square yan. Ito yung pintuan. Maso pre. Ito parang positive to. Tingnan mo dito. Tingnan mo dito pre. Ito ay opening. Naka-patch lang. Naka-square siya. Ito ay semento. Naka-patch lang ito. Triangle sign. With that. Ito guys oh. 2 by 2 feet. Ito. Okay. This might be in a treasure enclosed in this big rock. Nakikita na kasi itong linya. Okay, medyo maganda. Medyo magandang marker ito. Kasi ito ay triangle siya. Ayan guys. At nagturo siya diretso dito. Kung napansin nyo, ito ang tinuro niya. Ito yung triangle. Tinuro dito. Paganyan siya. Dito. Kung napansin nyo ay naka-square yan. Ayan. Papunta doon. Merong laman sa loob to. Okay, one thing to find out. Detect natin.
Okay guys, at ang susunod namin na gagawin ay i-confirm kung merong metal na napaloob sa sign na triangle, yung naka-enclose sa square. At kung mag-positive na merong ma-detect na metal sa loob ng bato na yan, meaning treasure enclosed in that rock. Yan mismo sa yung parang nakapatch na square na merong triangle. Okay, so atin ang i-detect. At para masigurado na meron talagang nakabaon or nakapaloob na metal sa malaking bato na yan, ay sinugid ko ang buong bato sa ibabaw, sa lahat ng gilid ng bato na posibleng merong isinuksok na gold bars or alahas, treasure enclosed in the rock. Tulad dito, Ay, ito na lang. Alas na talaga ito. Sensitive na. Full sensitive na. Yan. Halo sa pin. Ha? Halo daw. Ano na yan? Tanggalin ito. Ang galing man, baka mayroong mga Dito. lang dyan. Ito, yan. Sige. Pastor, pala. Oh. Ista pasa. Juli. Hindi ako dito sa taas oh. At ang naging resulta sa aming pag-metal detect sa bato na ito na merong engraved sign na triangle, at meron pang square na parang patch up lang, ay positive ito sa metal detecting. Nag-beep ang metal detector, meaning merong metal sa loob ng bato. Kaya nabuhayan ulit kami ng dugo sa katawan. Ganyan talaga. Minsan parang ano tayo, walang kabuhay-buhay, pero pag medyo mag-positive yung ating mga tulad ng ganyan na mga treasure hunting, ay nabubuhay ang dugo. Okay, at kumuha kami ng maso at aming kinonfirm kung merong ibang tunog ang bato. At merong ibang tunog sa diyan mismo sa triangle, ay kakaibang tunog niya kaysa gilid. Kaya amin muna guys, i-close ang camera kasi low bat na tayo, hindi na pwedeng mag-cover. Pero patuloy pa rin kami sa pag-operate sa bato na yan. Maraming salamat sa panonood. God bless you. At don't stop chasing also for your golden dreams. Ciao for now.